Ako po si Mildred Siblario na nagtatrabaho sa Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Magandang araw sa iyo kaagapay na nakikinig mula sa Middle East countries, Amerika, Europe at sa iba pang bahagi ng Asia. Ito po si Kayla Escalante at saan ka mang panig ng mundo, halika at samahan mo ako kaagapay sa mahigit kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan para sa mga kaagapay nating overseas Filipino workers. Ito po ang Serbisyong OFW Wednesday edition na sumasaludo po sa mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Kapupulutan po natin ng inspirasyon ang buhay ng ating guest ngayong araw, kaya naman tutok ka lamang kaagapay. Magandang araw rin po sa mga nakikinig mula sa 1143 DZMR Santiago Isabela at happy listening rin po sa mga nasa 1233 DYVS Bacolod at maging sa production staff on duty dyan po sa 1116 DXAS. Kaagapay tayo rin po ay napapakinggan sa Pinoy Connection sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV at maging sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Halina't samahan ninyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at 10 ng kanilang mga pamilya. Dito lamang po yan sa Serbisyong OFW sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Makakasama po natin ngayong araw ang kababayan natin na kasalukuyan pong nasa Ireland. 15 taon na po siya doon at kasalukuyan pong nagtatrabaho bilang caregiver. Halika at ma-inspire kaagapay sa kwento ng ating bisita na si Ate Cheryl Padrillan. Serbisyong OFW. Saludo! Mga Pilipinong umunlad at umasenso sa iba't ibang panig ng mundo. Saludo! 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 Ayan, kaagapay, kasama na po natin ngayon ang ating bisita na si Ate Cheryl Padrillan. Hello Ate Cheryl, kamusta po kayo? Hi! Mabuti po. Maraming salamat po sa pag-imbita ninyo. Mabuti po ako dito. Ayan nga, kayo nga po ay kasalukuyan po nga nasa Ireland po ngayon. Ilang taon na po kayo dyan, Ate Cheryl? Magpi-15 years na po ako by this coming October 31st. Yan, malapit na. So sa biyaya ng Diyos po ay buti ng Diyos para ibigay sa atin yung taon na yan and more years to come po. Kasama niyo po dyan, Ate Cheryl, yung inyo pong family? Opo, kasama ko po dito yung aking asawa at anak. Isang anak. Okay. Dito po sa Pilipinas, Ate Cheryl, taga saan po kayo? Bali dyan po sa Pilipinas ay nasa Bicol po ako. Kung kilala niyo po yung Mayon Volcano, pero doon po ako sa isang town na sa Donsol, Sorsogon na yung may whale shark po. So, kilala po yan. Okay po. Kamusta naman po Ate Cheryl ang po dyan, ang COVID situation po? Lockdown pa rin po ba? Open na po ba yung mga church po dyan? To be honest, sa ngayon, wala namang lockdown dito. So, kumbaga open na lahat, Kaya lang yung flights parang limited pa rin. So, bali lahat ng flights ay nasa capital, nasa Dublin City. Pero dito sa sa mga provinces or we call that here counties ay limited pa rin. Something like that. Pero yung mga churches is open na. Kaya lang ako mas gusto ko na online pa rin. Opo, para rin po sa safety po. Ayan po. Ate Cheryl, sa loob po ba ng 15 years po, hindi pa rin po kayo nakauwi po ng Pilipinas or kailan po ba yung huli nyo pong uwi dito po sa Pilipinas?
For 15 years, dalawang beses na ako nakauwi with my family, 2013 and 2017, that is December 26 to 2018, January 20. So it's only 20 days only kasi nga, syempre may trabaho din dito. Kaya parang 3 weeks lang ang aming, how do you call it, holidays, something like that. So yeah, supposed to be uwi kami last June. Pero dahil nga pandemic, so mas pinili namin na manatili dito kasi sa hirap lahat ng holidays mo, kung baga mangyayari lang is lahat quarantine. Pagpunta dyan, tsaka pagbalik din dito. So kailangan natin sumunod sa mga protocol. So we choose na lang na mag-stay dito. Yan po. Ate Cheryl, paano po ba nagsimula ang inyo pong OFW journey? Ayan, nakaka-excite yung gano'n na tanong. Pero 2006 nang dumating ako dito as a spouse visa kasi nandito na yung asawa ko. Nag-work na siya dito for 6 years bago ako pumunta dito. So sa aking konsepto or sa aking prinsipyo bilang isang may bahay, because we are newly married for that year. So, kailangan ko talagang sumunod sa aking asawa. Kasi di ba kapag bumubuo tayo ng pamilya, lalo na kapag ang sinicenter natin sa ating pamilya ay ang Diyos, ay talagang dapat nandoon yung dalawang tao na nagbubuo ng pamilya. So, 2006 po ako pumunta dito. Ano po ba ang work po ni Mr. John po sa Ireland? Isa po siyang chef dito sa Ireland, sa isang hotel dito sa town namin. Ano po, Ate Cheryl, yung trabaho po ninyo dito sa Pinas before po kayo lumipad po dyan? Sa Pinas, isa akong teacher dyan una sa Legazpi and then sa Maynila. So bago ako limpad, kumbaga naging buhay ko yung pagiging teacher. So almost 12 years I think in different levels. So napakasarap maging teacher, napakasarap mamuhay sa sariling bayan natin. Of course dito din so yan yung aking buhay So bilang isang guro sa isang private school sa Maynila. Ano po yung naging transition po ninyo, Ate Cheryl, mula po sa pagiging teacher and then bigla pong lilipad po dyan sa Ireland? Well, to be honest, sa simula mahirap kasi syempre isa tayong banyaga sa lugar na to and lahat naman tayo ay nag-uumpisa sa una so mahirap lalo na kung yung life mo ay very tawag doon workaholic ka bilang isang guro o kahit naman sino diyan sa atin, 'di ba, yung mga Pilipina ay talagang masisipag at talagang workaholic. And then pagdating kasi dito kumbaga dahil 5 months buntis ako noon or 6 months I think. So talagang totally wala naman akong work dito. So parang every single Monday napapanaginipan ko yung pagtuturo ko. Siguro dahil matagal na ako sa pagtuturo bago ako pumunta dito. So yung 12 years siguro na experience ko, kumbaga nasanay na ako na ganun yung trabaho natin dyan sa Pilipinas. And pagdating dito, syempre, as fully housewife ka, so iba talaga, So hindi lang sa weather ka mag-a-adjust, kundi syempre sa culture din. So pag-aaralan mo lahat. Pero naging smooth naman yung transition in a sense na syempre nandoon yung guidance. Sabi nga, kung palagi kang kahit saan man tayo pumunta, kasama lagi natin si God. So siya lahat yung kaagapay, yes, kaagapay natin sa bawat oras or minuto ng ating buhay. Amen po. Ilang taon po ba bago po, pagdating niyo po dyan sa Ireland, ilang taon po bago po kayo nakapagtrabaho po ulit? Nandito ako is 2006 and then hindi rin naman ako nagsayang ng oras. I tried na mag-apply din sa Department of Education here pero dahil may kailangan talaga na sundin kung ano yung mga kinakailangan. So kailangan ka pang mag-aral ng Irish or Gaelic and they're going to send me kailangan pang mag-aral sa isang
kunwari isa-isang probinsya. Pero hindi ako nagsayang ng oras kasi syempre, lalo na kapag nasa ibang bansa ka, marami kang mga concerns. Like for example, mabayad kayo ng bahay, renta, and everything. And syempre, bumubuo kayo ng pamilya. So, kinakailangan talaga gumawa ng paraan. So, what I did is straight away nag-aral ka agad ako or nag-part-time muna pala sa mga hotels. Kaya nga sabi ko is from pens up to trays or whatsoever na hindi ko naranasan na maging waitress sa Pilipinas. Pero dito naranasan ko yun. Pero papasukin mo talaga yun para at least hindi ka rin maboring, ano? Something like that. So sa kabila noon, nag-aral na din ako po ng 2 years ng caregiver here or carer na tinatawag or support worker. So, bali 3 times a week lang. And then after that, yung mga days ko, ginugugol ko na sa pamilya and aside from that, sa pagpa-part-time. Okay po. Hindi po naging madali. Ano po yung naging process po para po maging caregiver po kayo? Marami po kayong pinagdaanan pa. Ano po yung naging inspirasyon nyo despite po nung mga challenges na yun? Yung inspiration ko is syempre yung family ko number one na nandito and kinakailangan talaga na magtrabaho tayo kasi syempre sabi ko nga paulit-ulit yung sinasabi kung bumubuo tayo ng pamilya ay kailangan natin na tulungan ang bawat isa. So even myself, like na-challenge din ako. Sabi ko, ano kaya magiging buhay ko dito? Pero inisip ko, sabi ko, kakalimutan. Kung hindi, isinantabi ko yung pagiging teacher ko sa Pilipinas and then pinasok ko yung bago ditong trabaho na I know magiging related din kasi more on communication, something like that. So naging inspiration ko noon yung aking pamilya para matulungan. And of course, yung family ko din dyan sa Philippines na alam mo naman tayo kahit saan tayo pumunta ng lugar, ay kaakibat na rin natin yung mga extension family natin, di ba? Ayan po, talaga pong sacrifice po para sa family yung naging inspiration po ninyo sa pagtatrabaho po dyan sa ibang bansa. Pero paano po ninyo natanggap sa sarili po ninyo na mula po sa pagiging teacher na gustong-gusto nyo po talagang gawin, bigla pong mag-iiba po yung career po ninyo dyan po sa Ireland? Dahil po siguro sa panahon or how do you call that, yung sitwasyon na nung na-receive ko po na kailangan ko pang mag-aral and kumbaga mag-google po ako ng mga 2 years or 3 years pa para sa pag-aaral ng ganun sa teaching dito kasi kailangan may mga pre-requirements na kinakailangan sa Irish law or kaya dito mismo sa bansang Ireland. So, mas nag-divert ako na sabi ko, why not to join in this caregiver or care support worker para maiba naman. Mahirap sa mahirap, kasi iba talaga yung linya natin. Pero kapag nag-decision ka at sinapuso mo naman, nasabi ko nga, anyway, nasa communication naman uli ng world at makikipag-communicate ka sa mga tao o kaya sa clients mo, alam ko na makukuha ko yung trabaho na yon. So, kung iisipin, napakahirap. Ididil mo talaga yung mga pwedeng maging everyday na maging problema mo or pwedeng ma-encounter mo na mga pangyayaring ganun. Pero nagiging madali yun at nagiging maayos sa pamamagitan ng pagtatrust mo talaga sa Panginoon. Amen po. Sa ilang taon po na pag-stay nyo po dyan as a family po, ano po yung pinakamahirap po na challenges po na napagdaanan po ninyo? Dito siguro yung weather, kasi ibang-iba yung weather natin dyan sa Pilipinas. Napakasarap. Alam kong maisip pero napakasarap. And dito naman is hindi naman siya ganun kalamig, So, ang pinaka-most lang siguro na lamig dito is last year is -8, something like that. And to be honest, ngayon, kasi October na is, ang nangyayari is, eto ngayon is nasa winter, nasa
autumn period na kami, ano? So lumalamig na talaga siya, especially pagdating ng gabi. So unang-una sa weather kasi hindi tayo sanay ng ganon, and maging siyempre sa bansa ng ganon. Pero pag nandito ka o kaya nasa ibang lugar ka, kailangan mong pag-aralan lahat. Kailangan mong tingnan kung ano yung halimbawa pangailangan ng community, kung ano talaga. Kasi mahirap din yung masasabi na mako-culture shock ka, di ba? Something like that. Pero sa kabila noon, hindi ko naman naranasan yun, kundi mas inaral ko kung papaano ako dito sa ibang bansa bilang isang OFW or foreigner para at least ma-adapt ko kaagad yung culture at maisa pamuhay at yun po. Ate Cheryl, pwede niyo po ba kaming bahagian po ng ano po yung culture po na iba po ang kultura ng Pilipinas sa kultura po ng Ireland? Well, halos pareho naman, mababait, ano, parang katulad din natin, mga reliyoso sila, super. Saka lahat ng mga tawag dito, lahat ng mga na-encounter ko, nasamahan ko, or nakilala ko, mga mababait sila at nire-respect nila, especially mga Filipino, when it comes actually sa larangan ng medical nurses at sa mga caregivers, sa mga doctors, sikat dito yung mga Pilipino at talagang pinapahalagahan nila. And then yung culture din kasi marami tayo diyan sa atin, 'di ba? Eh dito naman madali mo silang i-adapt. Madali mo silang i-adapt. Mga mababait, mapagbigay dito yung mga Irish. Ganon din naman sa atin. Parang ganon. Parang naiba lang yung place natin. So, meron din naman siguro sila pero hindi pa natin yun kung talagang siguro as in pero napakagandang bansa. At least, how do you call that? Mabilis mong ma-adapt yung culture nila. Masasabi ko, pareho din naman sa atin. Mababait, magagalang din ang mga tao dito. Mga givers sila. Ayun nga po, sa nabanggit po ninyo na humahanga po yung mga banyaga po dyan sa mga sa trabaho po na ipinapakita po ng mga Pinoy. Kaya nga po dito sa Serbisyong OFW, sumasaludo po talaga tayo sa mga OFW po na sa kanilang trabaho po itinataas po ang bandila po ng Pilipinas. Kayo po, Ate Cheryl, bilang caregiver, kamusta po ba ang pagiging caregiver po dyan po sa Ireland, lalo po ngayong pandemic? Yan. Magandang katanungan. Oo. So, yes, alam ko yung pagiging caregiver dito depende po sa workplace po siguro, natapat lang po talaga siguro ako sa medyo magandang lugar, which is, alam ko mahirap para sa isang disability association. Pero ang kagandahan doon is konti lang yung clients namin. And aside from that, kung talagang inaral mo, nandoon yung puso mo sa paglilingkod at pagsisilpi doon sa mga clients natin, mai-enjoy mo siya. So, yun lang yung masasabi ko na napakaganda. Hindi gaano siya kahirap, kasi may mga activities naman, depende talaga sa workplace mo. Pero siguro, na-try ko din minsan na magtrabaho ng 1 month sa nursing home dito. So alam naman natin yung nursing home, na talagang 12 hours nandoon ka. So heavy talaga, ang hirap. But I prefer sa residential, sa disability. Kaya kalooban talaga siguro ni God, na mapunta ako doon sa workplace ko ngayon. Kasi gustong-gusto ko para suportahan yung mga aming association or maging ang aming mga clients para doon. Yan po. Ate Cheryl, pwede niyo po ba ibahagi po sa amin kung ano po ba yung, sino po yung mga inaalagaan po ninyo sa residential disability po na tinatawag po? Ayan, dito kasi marami yung mga iba't ibang charities, iba't ibang agencies, and then
Marami ditong nursing homes din, katulad ng nasa ibang bansa. Marami din yung mga nasa disability section. Yung mga sa amin, sa disability, hindi ko na lang babanggitin yung name ng association namin. So, tawag na nasa disability area kami or ako, pero nasa residential care. So, bali meron kami doon tatlo na client. And ang kliyente naman namin is Down syndrome. And then may mga challenging behavior, something like that. Pero mababait sila, and then magandang magtrabaho, magandang suportahan sila kahit sila non-verbal. Pero dahil syempre, wino-work out mo kung paano mo tulungan sila na dahil sa condition nila, nandoon ka na magsusupport na ang pinaka-goal is parang as a normal activity na katulad natin. So, yun po yung aming mga kliyente sa disability area. Ano naman po yung naging challenges po ninyo bilang caregiver po? Dito, hindi gaano, no? Pero depende siguro nga sa workplace or whatsoever. Kasi pag nakita ka na tawag doon, nasa heart mo yung pagtatrabaho, nandun talaga yung gustong-gusto mo yung trabaho. Siyempre, lalo na tayo, may takot tayo sa Diyos. Alam ko, meron din mahirap sa mga dumating na araw, no? It's almost 10 years na yata ako dun sa asosasyon namin o kaya sa trabaho ko bago ako talaga mapunta doon. So, ibig sabihin, tawag doon, may mahirap naman talaga makikisama ka, syempre, lalo na unang-una, ako lang yung Filipino doon. So, nagpapasalamat ako doon kasi tinulungan din ako ng mga Irish na makilala ko nung nagsisimula pa lang ako as a nag-work experience sa isang asosasyon, until the end na panalangin ako ng Panginoon hanggat nakuha ko yung trabaho o kaya binigay sila. And then, hindi ko talaga winala yung tiwala nila, kundi kumbaga ginawa ko yung parte ko bilang isang employee nila na kailangan kong gawin yung tamang trabaho. So, ayun po, maraming natuwa, and then alam ko mahirap minsan ng ganun. Pero kayang-kaya kapag may determinasyon po tayo sa puso natin na yung trabaho talaga ay gagawin natin. Unang-una, ginagawa natin yan para sa Diyos. Pangalawa, para sa atin na talagang gagawin natin yan para matulungan natin sila. Sa ilang taon nyo po na pagtatrabaho po bilang caregiver at pagiging din po dyan, OFW po dyan sa Ireland, ano po yung mga aral po sa buhay na natutunan po ninyo? Dito bilang isang caregiver, kailangan mahaba ang pasensya mo. Dapat mahal na mahalin mo at lalo mong mahalin yung trabaho mo. Kahit saan man tayo mapunta, saang lugar, dapat kasama natin si God. Simula pagpunta ko dito, pinanalangin ko na talaga. Sabi ko, Lord, ikaw na yung bahala namin. So, sa buhay namin, sa ibubuuin namin na pamilya and everything. So talagang nilagay namin yan sa sentro ng aming marriage ng asawa ko hanggang ngayon. So for 15 years na nandito na ako sa Ireland, mas ginugusto namin na tawag doon yung mamuhay ng simple, at mahalin kung ano mang meron tayo. Alam kong mga mababait ang mga Pilipino at kahit saang dako ng lugar, hindi kinakailangan magbago yung attitude natin. Magbabago lang yung pananaw natin, para at least makamit natin yung tagumpay sa buhay na inaasam natin. Pero yung pagpapakumbaba, pagmamahal at pagiging masipag sa trabaho, yung po yung kinakailangan na baon natin saan man tayong pumunta na lugar.
Naku, maraming salamat po Ate Cheryl sa mga paalala pong yan. Pero ito po, hanggang kailan nyo po nakikita yung sarili po ninyo na magi-stay po dyan po sa island? Yes, magandang katanungan yan. Dahil nandito yung anak namin na third year high school at the moment, syempre susuportahan namin hanggang pag-college namin. So we will take the opportunity and the blessings na makapag-aral siya dito. Mas okay naman kung makapag-aral siya dito. Mas maganda kaysa kung halimbawa o uuwi ng Pilipinas. There are some parents na di ba papaaralin sa Pilipinas or what. Kumbaga nag-iisa nga lang, syempre hindi namin bitiwan, dapat kasama namin dito. So bali dito kasi pareho kaming full-time na nag-work at the age of 65, ganun talaga ang pagre-retire dito. So yun, tatapusin namin yon, and then kung ano yung plano ni God. So kung hanggat stable na yung anak namin sa trabaho, nakapagtapusan niya sa trabaho, ayun, susuportahan din po namin. And then siyempre, kapag retired na kami, so our plan of course is, yun, pabalik-balik na lang. Kasi nga, nabanggit ko na noon sa asawa ko na kailangan din natin na bumalik ng Pilipinas. Kasi siyempre, nandun pa rin yung puso natin, bilang isang Pilipino. Pero yun nga po, dahil may anak din. So depende rin sa choice ng anak namin ng gano'n. Dahil nga, malaki yung biyaya na binibigay sa amin ni God dito dahil isang residence o kaya Irish citizen po yung bawat isa sa amin. So, ayun. So, dito muna po kami. Pero after our retirement, siyempre, i-enjoy din po namin. Mas gugustuhin din po natin na bumalik tayo sa lugar natin at i-enjoy natin yung napakasimpleng buhay. Yun po, yan sa probinsya. Yan po, syempre kasi po iba po talaga kapag nasa sariling bansa, nasa sariling bayan. At kami po, Ate Cheryl, ay natutuwa dahil kahit po nasa ibang bansa kayo, at least po magkakasama po kayo bilang isang pamilya. Ate Cheryl, bago po namin kayo bitawan, meron po ba kayong mga gustong batiin po? Ayan, binabati ko po yung mga pamilya ko dyan sa Bicol, sa Dunsol. Hi everyone, nawa nasa mabuting kalagayan kayo and be safe always. Alam natin na may mga pinagnadaanan po tayo sa ngayon, pero ang pinaka-the best lang po ay ang panalangin at magkaisa po tayo sa panalangin. At maraming salamat din po dyan sa mga nanunood sa ngayon sa segment na ito. Patuloy tayong manood and happy birthday po doon sa aking bunsong kapatid, October 16. Yan po si Sister Annie Kadag ng Dunsol, Sorsogon. Yan lang po. Mabuhay po kayong lahat. Yan po, happy listening po sa inyong lahat. Ate Cheryl, pwede po ba namin kayong mahingian po ng mensahe po or payo para po sa mga kababayan natin na gusto pong mga ibang bansa rin? Ayan, masarap po mga ibang bansa, lalo na po kung alam po natin na yung pupuntahan natin na bansa ay maganda. So, mas ipapayo ko po na nanaisin po ninyo, pumili po tayo ng lugar na alam po natin, syempre bago naman tayo pumunta sa mga lugar na yon, ay meron naman tayong advance na search na natin, maganda kaya ito or whatsoever. So, piliin po natin yun. And then, kung sa pag-alis po natin, palagi yung isama si God sa plano ninyo. And then, sa trabaho naman po, yun po yung kinakailangan na gawin po natin, maging matapat, mahalin po natin yung trabaho natin at ipakita natin na tayo ay Pilipino, na kung baga kinagigiliwan tayo sa larangan ng medisina, sa larangan ng pag-aalaga, na magagaling talaga ang mga Pilipino. So ipakita natin kahit anong trabaho. Naniniwala ako na ang mga Pilipino ay talagang yung puso nandoon na nagiging matapat, nagiging honest po at ginagawa po talaga yung mga trabaho. At ingat po syempre, iingat. Ayan, maraming salamat po Ate Cheryl sa inyo pong panahon para po makapagkwentuhan po tayo, ma-share po ninyo ang inyong kwentong OFW at salamat po na talaga pong sumasaludo po kami sa iyo dahil po sa mga paalala po ninyo na
mahalin yung trabaho, ipagmalaki na Pilipino kahit po nasa ibang bansa tayo. At syempre po, ang pinaka-importante po sa lahat na lagi po talagang isama sa mga plano ang ating pong Panginoon dahil yun naman po talaga yung importante sa ating buhay. Yan po. Muli po Ate Cheryl, thank you po sa inyong pong panahon at God bless po sa inyong family. Ingat po kayo dyan sa Ireland. Yan po. Maraming salamat din po. Thank you so much and God bless po sa lahat ng mga nakikinig at sa inyo din po. Maraming salamat. It's my pleasure na nandito po ako ngayon sa inyong programa. Maraming salamat! Ayan, kaagapay, nakasama nga po natin at nakakwentuhan ng ating bisita na si Ate Cheryl Padrillan. Talaga pong nakaka-inspire ang kanyang kwento na lagi pong unahin ang Panginoon sa mga plano sa buhay at syempre po na itaas po lagi ang bandila ng Pilipinas sa pagtatrabaho, mahalin ang trabaho at maging tapat po sa trabaho. Yan po. Halika kaagapay at samahan mo akong ipanalangin ng ating mga kababayang OFW. Panginoon, maraming salamat nga po sa araw na ito, sa oras na ito. Maraming salamat po, Lord, sa buhay ni Ate Cheryl na nakakwentuhan po namin. Talaga pong magbigay po ito nawa ng inspirasyon, ng kalakasan po sa aming mga kaagapay na OFW rin po. Dalangin rin po namin, Panginoon, ang mga kababayan naming OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Dalangin po namin ang iyong pag-iingat sa kanila at maging ang pagpapala po patuloy sa kanilang kanya-kanyang trabaho. Even, Panginoon, yung mga pamilya po na naiwan po nila dito sa Pilipinas, dalangin po namin na pagpalain niyo rin po sila. Muli po, Lord, salamat po sa buhay ng mga kababayan naming OFW at patuloy niyo po silang pagpalain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaagapay, kung meron ka pa pong ibang OFW concern, maaari ka pong magbigay ng mensahe sa ating Facebook page na 702 DCAS FEBC Radio TV at sa serbisyong OFW FEBC Radio Facebook page. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa radyo, sa online at dito po sa cable channel 185 sa Signal sa pakikipagtulungan po yan sa GCTV. Para po sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW, kasama pa rin po ang inyong mga lingkod. Maraming salamat sa iyo kaagapay na nakasama namin ngayong araw at syempre nagpapasalamat din po tayo sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Sa mga magigiting nating protect, kay JV Tabua, Benjo Morano, Nathaniel Peralta at Reggie Villena sa ating pong RTV team na sina Aileen Valdez, Abby Glindo, Wen Balatucan at Chris Rosete. Siyempre po sa ating mga engineering on duty, sina Rafi Bardocillo, Nalds Pagador at Chris Molina. At syempre po hindi po natin nakakalimutan ang mga kaagapay natin dyan po sa Bocaue Transmitter site. Muli ito po si Kayla Escalante nagsasabing pagpalain ng Diyos ang OFWs at ang kanilang mga pamilya. God bless you kaagapay! Ako po si Noel Capasio sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW.